Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang from Japan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin, Taurus, ang iyong full moon in Scorpio. Full moon in Scorpio is makaka-apekto siya sa in a relationship at sa iyong finances. Relationship siguro magkakaroon ng mga revelation, enlightenment, or mga magtaong magpaparamdam. Yan, maaring malalaman mo kung sino talaga yung gusto mo sa buhay mo, maaring malalaman mo kung ano talaga siya, o kaya may mga crush, mga ganon. Sa finances naman is, ito yung sitwasyon na power shifting. Sana lahat kayo is magkaroon ng malaking pagbabago when it comes sa ano. Good sana. Sana is good lahat, no? Sa iba sa inyo. Yung inyong shifting when it comes sa finances. So, dito si, pag-ano natin. There's a new beginning situation, ano? Siguro pa dito may departure, or may mga lalakarin, or meron kayong travel sa iba sa inyo. And also, ingat kayo, siguro handin yung emotion, yung feeling emotions, or moody situation, or magkakaroon ka ng mga reflection from the past. Also, disease, siguro, hindi magandang pakiramdam. I hope hindi ganun kalaki. No? Magkakasakit, ganyan. And syempre, andun yung sitwasyon na may mga paninindigan ka na this time. O may paninindigan ka, may ka-actionan ka na desire mo this time. So nakita ko dito. Andun na rin yung pagiging matatag na, pag magiging matatag ka, siguro andun din yung pride mo, ganyan. So nakita ko dito. Siguro mas more ka mag-focus sa iyong successful o sa iyong fulfillment this time. Sa nakikita ko dito, iba sa inyo may money block kayo, ha? Sabihin talaga baka yung reflection from the past nyo yung money nyo pala. No, maaaring nagiging masyado ka emotional o nagkakaroon ng hindi magandang sitwasyon. It comes up in money. You are being stuck, kumbaga. No? May mga pag-aalala, kumbaga, sa nakikita ko dito. Siguro yung sa inyo nagtitinda kayo or may ilabas yung mga hidden talent nyo if ever na meron. Iba sa inyo is water related. May travel nga iba sa inyo. Iba sa inyo is andun yung arts Kumbaga may ilabas nyo yung karunungan nyo. Kasi with the butterfly, ibig sabihin is it's time to transform. May mga sudden change. Ako nakikita sa iyo dito, siguro din yung may loan ba kayo? May ni-loan kayo? Parang ganun. May paglo-loan or pag hindi man siya loan yung parang advance, mga ganun. No? Baka iba nag-advance. Kung iba sa inyo siguro may mga temporary job kayo o kaya kung may job na kayo, yung bagang maghahanap pa kayo ng ibang pagkakakitaan sa iba sa inyo. May uninspired situation. Be creative, ano? Sa nakikita ko dito, na-held back ka Dito, kailangan mo mag-take step. Lalo na kung ito is money o isang aspeto ng buhay mo, kailangan mo nang umpisahan yun. Kailangan mo ng new beginning kasi andito si kita na mo, nasa sa'yo yung susi. The fulfillment is in your hand. Diba? Lahat, kumaga may mga mag-o-open sa'yo No? Mag-trust ka sa intuition mo kasi ibibigay niya sa'yo yun. Kailangan is to move on. Diba dito is maybe maglulok ka ng mga new opportunity sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, there's a loss, Ako nakikita sa'yo dito Iba dito, meron kayong mga dapat na i-heal, no? Para kayo is makalakpas sa inyong pinagdadaanan this time. Kasi dito sa healing,
Kumbaga, this is also a shadow work, ibig sabihin dito. Either to your career, sa finances, or in a relationship ito, or makasamahan sa relationship sa lahat lahat yun. Sa iba sa inyo. So, tamo, puro ano to nyo, creation sa iba sa inyo. Uy, ingat ka raw. Meron ka daw why? Tingnan mo. Merong mga maling nangyari o maling nagawa o maling decision making when it comes to a money. Ibig sabihin, sana hindi kayo naloko, no, when it comes to money. Sana walang nagsisinungaling sa iba sa inyo. Sana wag kayo lahat. And then, when it comes sa sarili mo, siguro mas more ka naglalabas ng pera than sa ipinapasok mo sa bulsa mo o sa kaha mo, ganyan, sa iba sa inyo. Mag-focus ka sa money mo, ha? Kasi alam ko na gusto mo magkaroon ng good income dito. Ito na yung no. Kung titignan mo, may mga opportunity Yan may mga opportunity. Kailangan mo lang talaga is creation. Kailangan mo is to heal. Kailangan mo is mas inurture mo o alagaan yung finances mo o yung sarili mo dito. Mag-go toward ka sa goal mo. I-work it out mo to. So, nakikita ko dito. Kasi nasa sayo si Ki. Kumbaga, nasa sa kamay mo yung manifestation mo no? Nasa sayo siya. Kung may mga bagay o sitwasyon naman, pwede ka naman manghingi ng tulong sa tao na pwede mong hingi ng tulong. Nagkakaroon ka ng mga challenge this time sa nakikita ko dito. Basta maging strong ka lang sa sarili mo, focus to your goal. May mga sitwasyon may opportunity ka nga no? There's a breakthrough situation. Titignan mo siya, creation niya, no? Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon na nai-stagnant ka. Ang nakikita ko, a situation na nai-stagnant ka is kasi yun yung challenge mo na nakikita ko sa'yo dito. May mga tao na pwedeng makatulong sa'yo at mag-i-end yun. Bagay na yun. May mga new opportunities and achievement are coming sa'yo. Congrats. Ito siguro yung shifting mo. Ito yung sabi ko sa'yo, this is the power shifting. Ibig sabihin, you need to focus into your creation, into your goal this time. Kasi, achievement is coming. Ibig sabihin, iba, may mga achieve kayo. No? May mga ma-achieve na kayo. And syempre, balancing. Andito yung sitwasyon na kailangan mo balansehin lahat ng aspeto ng buhay mo this time. Into your relationship, connection, or mga tao na sumusuporta sa'yo o sinusuportahan ka or sa trabaho mo, maaaring ganun sa iba. Diba dito, no? Parang you feeling alone? Siya nakikita ko dito? Or andun yung sitwasyon na may mga tao na ayaw nila sa'yo. Hayaan mo sila kung ayaw nila sa'yo. Di wow. Or may mga tao na ayaw mo. Focus to yourself. Sa nakikita ko dito, try to make it balance. And siyempre, sinasabi dito na kailangan mo na try to reminisce o i-analyze mo o magkaroon ka ng progressing or magkaroon ka ng mga new strategy sa buhay mo para makapag-move forward ka. And sinasabi dito is focus to yourself. Meron ako nakikita na parang you will relax. Hindi ko alam, siguro may mga rest day ka o kaya magre-relax ka this time o kaya nangyari na o mangyari pa lang o hindi nyo magkakaroon ka ng mental peace this time sa iba sa inyo. Siguro handun din yung may mga magkikita-kita na mga malalapit sa puso, either lovers yan, kasama sa trabaho o kaibigan. Yung may mga ganun situation ako nakikita. And then, ang nakikita ko rin sa'yo is mas ipursige mo pa daw yung mas mag-focus ka at ipursige mo na magkaroon ka ng development when it comes to finances.
commit, effort, progress, be practical, give your effort and hard work. Kailangan sa'yo is maging dedicated ka sa iyong mga goal this time. Basta maging practical ka lang. No? Save money. This is time to focus and take it action to make it real lahat ng goal mo. Mag-think advantage ka palagi. Palagi mong isipin yun. No? Advance. Halimbawa, meron kang 500. Yung 500 na yun, nakalaan yun this month. Kumbaga, yun yung budget mo. Pero may nagustuhan ka. Tapos may gusto mo kumain sa Jollibee, halimbawa. Isipin mo, pag ginastos ko to, makakasurvive ako in this month. Hindi, di ba? Ibig sabihin, tiisin mo yung sarili mo, sa bahay ka na lang kumain. Yung mga ganun situation. Kailangan, in any situation, kailangan mag-take advantage ka. Kailangan alam mo yung layunin mo. Kasi nasa sa'yo si key. Kung may mga bad decision situation happen in the past, where this is the time na kailangan mo itama yun. Dito, kailangan magkaroon ng development. Kailangan mo maging dedicated this time to resolve a situation into your life. Yun na nakikita ko sa'yo. Follow your heart in a good way, ang sinasabi dito. Kasi, mahirap man dahil you are stuck and stagnant in a situation kasi hindi yung sitwasyon na you want talaga na magkaroon ng successful sa buhay mo. May mga alalahanin ka, may mga inaalala ka eh. Andun yung stress, anxiety, depression, sa nakikita ko dito. Siguro within for this May is hindi ko kaya i-promise sa iyo na magiging okay yung situation mo. May hardship talaga this May ang nakikita ko sa iyo. Pero after siguro 4 months, ang nakikita ko sa iyo, there's a situation na may mga achievement or you will enjoy the fruit of your labor and success in this month, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Ibig sabihin, makakalakpas ka na sa isang sitwasyon na nagiging mahirap sa iyo. Sa nakikita ko sa iyo dito. O kasi andito yung may travel kayo. May departure ako nakikita. There's a new love, ano? Ibig sabihin, iba dito mayroon kayong karelasyon or by the internet, ganyan. There's a new coming situation, love. May iba dito may new love. Maaari ba kakilala kayo ba internet? Ganyan. Facebook, kung saan mga hindi ko kasi alam yung mga ganyan eh. Internet na parang dating apps, parang ganun. Maaring Facebook, ganyan. Sa iba sa inyo. O TikTok, mga ganyan. Sa nakita. Or maaring may karelasyon ka na in a distance. Yun nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka na lang, no? Sa nakita ko dito kasi may mga tao na minamatsyagan ka. Someone spying. May mga tao na maaring nag-iisip o may tao na nag-iisip ng dark thoughts sa'yo dito. Sa nakikita ko dito. May nakikita akong celebration. Hindi ko alam in what way. Getting together. Inuman, kainan, or family unity, reunion, parties, event, parang ganun sa iba. And also, o kaya, coming home. Galing probinsya, galing ibang bansa, uuwi ka, o sila, pupunta sa'yo, mga ganun. Ako nakikita. May happiness, eh. Medyo, may mga iniisip ka na gusto mo mag-success sa buhay mo. May mga gusto kang i-forward, eh. Kaso pinag-iisipan mo pa siya. Medyo magulo pa yung isip mo. Sa nakikita ko dito. Kailangan mo ngayon na magpasya dito, no? Sa nakikita ko dito, you need to use your head when making a decision. This time is a time to step up. No? Kailangan sa'yo is magkaroon ng mental clarity or magkakaroon sa'yo ng mental clarity or enlightenment sa'yo, no? Dito. Siguro handun na rin yung pag-iisip sa buhay mo, no? Ng mga bagay-bagay na gusto mo ng aksyonan at desisyonan. O you need to go effort and hard work doon sa bagay na yun. No? Para magkaroon ka ng development. Focus to your work, to your goal.
or any situation sa buhay mo, aspeto ng buhay. Yun na nakikita ko sa iyo medyo hindi pa sa ngayon siguro sa iba, this May. Pero yun yung after a month na yun is magiging okay ka sa nakikita ko dito. Pero this time, kailangan mo na mag-umpisa, no? Kailangan mo mag-action to accomplish. Tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Walang ibang tao. Ikaw ang magbabago ng buhay mo. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Kailangan mo nga lang ngayon is to invest more to yourself. Yun ang nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo, siguro may mga namimiss kayo o kaya na-reminiscing the past situation o kaya hindi yung sitwasyon na may mga kinahihiligan kayo na pagkain this time. Yun. Or maaari nag-change na kayo ng food, no? Sa iba sa inyo. Arigatou na, please.